Paksilik. Hindi, ma'am. Nag-file kami ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisihin. Ano na? Paksilik. Yung paksilik. Paksilik? Oh my God. Hindi, ma'am. Paksilik. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Oo. Itong Vice President na gustong maging presidente ng Pilipinas. Na in full support itong si Alan Peter Cayetano na graduate ng Ateneo at full support itong si Pia Cayetano na graduate ng UP. Sorry po sa pag-mention ko ng mga school pero ito po ay sinabi mismo ni Alan Peter Cayetano. Hindi ko po dinidisrespect ang Ateneo at UP. Inirespeto po natin ang mga universidad na yan. Ako po ay galing din dyan. Sa Ateneo, ako ay nagtinda ng balot. At sa UP, ako po naglako ng hopya mani popcorn. Pero malaki po ang respeto ko sa mga school na yan. Pero since pinagyayabang yan ni Alan Peter Cayetano, kaya inimention ko po dito sa aking programa. Ito pong si Sara Duterte na gustong maging presidente ng Pilipinas, ang isang malaking issue na napakainit ngayon sa Pilipinas na paksilika ay hindi niya po naiintindihan kung ano. At wala daw siyang komento tungkol dito. Yan po ang sinusuportahan nito si Alan Peter na abogado at nitong si Pia Cayetano na isa ring abogado na lagi nilang pinamumukha diyan sa Senate Impeachment Court. Pero bukod po dyan, ang gusto kong bigyan ng diin dito sa aking episode ngayon ay yung napapansin kong divine intervention na nangyayari dito sa mga kaganapan sa Pilipinas. Sa pakiramdam ko po, nakikialam na or gumagalaw na ang Diyos para itama ang mga kamaliang nangyayari dito sa Pilipinas. Especially nga, yung pagnanakaw ng billion, trillions of money dito sa ating gobyerno ng mga politiko. Sa tingin ko po, nakikialam na ang may kapal para itama ito. Simula nung magsalita si PBBM noong nakaraang taon na mahiya naman kayo, unti-unti na pong gumalaw ang kamay ng Diyos upang balikan, upang kasuhan at ikulong ang mga taong nagpapahirap sa ating mga mamamayang Pilipino. Ang isa pong topic ko rito na sa tingin ko ay may kamay na rin ng Diyos para siya ay balikan sa kanyang pinagagawa ay itong si Senator Pia Cayetano. At unang-una, natatamaan dito sa kilos at kamay ng Diyos ay itong si Alan Peter Cayetano na ang laki-laki pala ng itinatagong anomalya na ngayon ay unti-unti nang lumalabas sa tulong ng ating magiting na Senator Ping Lacson. Hindi ba kayo natutuwa kahit papano dito sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas? Tinanong ko yan kasi kung mapapansin nyo, lahat itong mga tao na nagpapakita ng walang pagmamahal sa bayan, pagkampi sa China, at pagsuporta dito sa mga Duterte, unti-unting nalalagas. Isa-isa silang nagkakaroon ng kaso. Unti-unti silang nakukulong. Mga kapatid, mga kababayan, ang paniniwala ko rito ngayon, itong nangyayari sa Pilipinas ay mayroon ng divine intervention. Nakikialam na po ang Diyos
Siguro, awang-awa na ang Diyos dito sa ating bansa. Kitang-kita niya na napag-iwanan na tayo ng ating mga kapitbahay dito sa Asia. Yung mga dating napakahihirap na bansa, naungusan na tayo. Ang layo-layo na ng mga estado ng kanilang ekonomiya kung ikukumpara yung bansa natin. Napakalayo na. Kaya siguro, nakita ng may kapal, nakita ng Diyos, itong nangyayari sa atin. At awang-awa na. At nakikita niya, ang may kagagawa nito, mga politiko, mga politicians. At kasama na rin dito yung ibang mga opisyal ng gobyerno. Kaya nung nakaraang taon, nung sabihin ng presidente natin sa kanyang SONA na mahiya naman kayo, sa tingin ko, pati ang Diyos nagising dun sa sinabi niya at sinabing, susuportahan kita kung kayo mismo na may mga kapangyarihan dyan sa Pilipinas ay kikilos. Di ba sinasabi nga na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung tayong mga tao ay hindi kikilos, kung ang presidente natin ay hindi kikilos, hindi makikialam ang Diyos eh. So nung nagsabi na siya na uumpisahan niya na ang pag-iimbestiga tungkol dito sa mga anomalya na to, sa tingin ko, isa dyan sa natuwa at sumuporta sa kanya ay ang ating poong may kapal. At kung makikita nyo, gaya na sinabi ko, ilang segundo pa lang, halos lahat ng mga tao na nagpapakita ng kawalang galang at kawalang pagmamahal sa ating bayan, unti-unting nalalaglag. At ganun din yung mga tao, at actually, iisang grupo to eh. Yung hindi nagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan, sila rin yung mga taong sumusuporta dito sa mga Duterte. Ang mga taong pinasusuweldo ng mamamayang Pilipino, pinagsasamantalahan tayo. Tayong mga mamamayang Pilipino na tumutustos, pinapakain natin itong mga politiko na to. Pinapasweldo natin ang lalaki ng allowances. Ang sasarap ng buhay, buhay hari ang mga ito, buhay reyna at buhay hari, pati ang mga pamilya nila, and yet, wala po silang inatupag kung hindi yung mga pansarili nila. Sariling kapakanan, sariling bulsa. Wala po silang pakialam sa mamamayang Pilipino kahit na po tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Kaya ito nangyayaring impeachment case ni Sara Duterte, itong impeachment trial na to, sa tingin ko nakikialam na rin ang Diyos dito. Itong mga tao na nagpapakita ng sobrang suporta, lawyering na, nagpapakita na ng kanilang bias talaga. Itong sila Pia Cayetano, itong sila Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo. Itong mga bilyar, hindi pa masyado nagpapakita ng ganun eh. Pero hindi pa tayo nakakasiguro kung saan boboto ito. Itong mga taong ito ay sobra ng kakapalan ng mga mukha na dapat sila ang neutral, ay talaga namang kahit na kahiya-hiya ang mga pinagsasasabi, kahit na nakakasuka ang kilos nila at ang mga salita nila, ginagawa nila para dito sa mga Duterte na to, para dito kay Sara Duterte. Hindi na po nahiya talaga. Kawawang-kawawa ang mamamayang Pilipino rito sa mga ito dahil tayo ang nagpapasweldo sa kanila. And yet, walang respeto sa sistema at walang respeto dito sa rules ng impeachment trial court.
Of course, itong si Alan Peter, dahil napakagaling magsalita nito, sasabihin niya rin yan, ititweak niya, sasabihin niya na ganun din naman yung kabilang side, nagpapakita sila ng bias, kami naman siguro pwede na rin pakita ng aming bias. Pero hindi ganun eh. Yung ibang mga senator judges, napaka-neutral ng kanilang mga tanong. Yung mga tanong nila na minsan, siyempre, nagdidiin doon sa accused dito kay Sara Duterte, natural lang yun. Pero hindi biased yung mga tanong nila. Mga normal na tanong lang na talagang pwedeng magdiin din kay Sara Duterte. Pero itong side nila, Alan Peter Cayetano, garapalan talaga. Nakita na natin yan dito sa mga nakaraan pa. Mula sa umpisa ng itong trial na to, kitang-kita natin yan. Mabuti na lang nga, dahil nga sa sinasabi ko, mukhang nakikialam na ang may kapal dito. Meron ng divine intervention. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At sana, itong ibang mga DDS na hindi naman talaga nakikinabang dito sa mga nakamkam nitong mga Dutertes na to, mag-isip-isip na kayo. Dahil ang ipinaglalaban po namin, hindi lang para sa amin. Hindi namin ipinaglalaban dito ang isang partido ng mga politiko. Hindi namin ipinaglalaban ang Malacanang, hindi namin ipinaglalaban yung paniniwala ng ibang mga politiko. Ang ipinaglalaban natin dito, ipinaglalaban namin dito, kapakanan ng buong Pilipinas, kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino, kahit na kayo ay mga DDS supporters. Sana mamulat na kayo na itong mga pinaggagawa nitong sila Alan Peter Cayetano, itong sila Pia Cayetano, Amy Marcos, itong sila Robin Padilla, mga pangsariling kapakanan lang ito. Hindi nyo pakikinabangan ang mga pinaggagawa at pinagsasasabi nito. Lalong-lalo na itong sila Alan Peter, Pia Cayetano. Ito ay merong mga haharaping napakalalaking kaso. Kaya ganyan po pala ang kanilang stance, kaya ganyan sila kung mga tuwiran, ganyan na lang ang suporta nila kay Sara Duterte dahil alam nila na pag si Sara Duterte ang naging presidente, mawa-wipe out lahat ng mga kaso nila. Kaya kayong mga sinasabi kong mga DDS supporters na wala naman kayong pakinabang dito, ang ipinaglalaban namin dito para din sa inyo. Para sa ating lahat. Kahit na ano pang kulay ng politika ang inyong sinusuportahan. Ang ipinaglalaban namin para sa lahat ng mamamayang Pilipino. At sinasabi ko sa inyo, itong mga pinaggagawa ng mga politikong ito na sobra-sobrang sip-sip dito kay Sara Duterte, yan po ay may kadahilan ng personal. Hindi para sa mamamayang Pilipino, hindi para sa bansang Pilipinas ang ginagawa nila. Para iligtas ang mga sarili nila diyan sa mga hinaharap nilang kaso. Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na selective justice. Pinatutungkol niya sa Malacanang. Wala pong kinalaman ang Malacanang dito sa mga hinaharap nilang kaso at haharaping pang mga kaso. Itong sila Jinggoy Estrada, itong sila Marcoleta, may lehitimong kaso ito. Hindi po ito politika gaya ng sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano at itong sila Amy Marcos, itong sila Pia Cayetano. Wala pong politika dito. At kung hindi makukulong, hindi mabibigyan ng hustisya ang mga pinaggagawa ng mga taong ito na walang ginawa kundi mangulimbat sa kaban ng bayan, tayo pong mga mamamayang Pilipino ay patuloy na maghihirap. Kaya kailangan po natin magsuportahan tayo ang bawat isa sa atin na ipaglaban itong naumpisahan na pag-iimbestiga at pagpapakulong dito sa mga napagbibintangan at nakikitaan ng maraming ebidensya ng pagnanakaw. Hindi po politika ito, uulitin ko.
lehitimong kaso itong hinaharap nila Jinggoy Estrada, nila Senator Marcoleta, at itong haharapin ni Alan Peter Cayetano. Lumalabas na mas malaki pala ang anomalya diyan sa Taguig kung ikukumpara diyan sa Bulacan. At unti-unti nang lumalabas ito. Idiniretso na nga ni Senator Ping Lacson ang mga ebidensyang nakalap niya diyan sa ombudsman. At in a few weeks, sa tingin ko mapapile ng demanda yan sa Sandigan. At in a few weeks again, baka maaresto na yan. Hindi po ito politika. At ngayon, itong nangyari kay Pia Cayetano, again, tingin ko may divine intervention. Nakikialam na ang Diyos. Hindi sa sinasabi kong ginagawa ng Diyos na magkamali sila. Itong mga taong ito ay magkakamali at magkakamali in the future. Magkakamali sila diyan sa mga ginagawa nila dahil sa kanilang maling paniniwala, maling pagsusuporta sa maling tao. At yung ginagawa nilang pang-aapi sa mamamayang Pilipino, hindi pagrespeto sa batas. Itong ginawa ni Senator Pia Cayetano na pag-splice ng video, isang malaking usapin na. Nag-file na nga ang mga kababaihan, mga grupo ng mga kababaihan, women's group, diyan sa Ethics Committee ng Senado. At sana, sa lalong madaling panahon, gawa ng aksyon to ng Senator Tito Soto na siyang chairman nitong Ethics Committee. Inireklamo ng isang women's rights group si Senador Pia Cayetano dahil sa kanya umanong post na nakasisiraan nila sa kumpiyansa ng publiko sa integridad at pagiging patas ng Senate Impeachment Court. Joanna Kaumeran mula sa Every Woman. Nandito kami ngayon sa Senate. Nag-file kami ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano kasama ang iba't ibang mga kababaihang grupo at kabataang grupo. Nagsampa ng reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges ang grupo ng mga kababaihan na nagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan, mga akademiko at mga feminista laban kay Senator Pia Cayetano. Ikinigit ang mga nagreklamo na nagpost si Cayetano ng isang inedit o spliced video. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin figuring out all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din? Hindi po. You still don't know what you see? Naniniwala kami na dapat investigahan ang ginawang pag-post ni Senator Pia ng spliced video. Naniniwala kami na ito ay hindi magandang conduct, hindi tamang conduct ng isang senador, lalong-lalo na ng isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial. Kaya sinasabi ko nga, itong may mga obvious na pagpapakita ng suporta sa maling tao na si Sara Duterte, unti-unti talagang nalalaglag. Nagkakamali sila sa mga ginagawa nila dahil din sa maling paniniwala at maling pagsuporta nila sa mga maling tao. Kitang-kita naman natin kung anong klaseng tao ang sinusuportahan nila. Ang sinusuportahan nila ay si Sara Duterte na hindi alam kung ano yung Pax Silica. Gustong maging presidente nito. Oh my God. Itong si Sara Duterte. Ito yung sinusuportahan nila Alan Peter Cayetano. Hindi alam ang Pax Silica. Hindi alam ang isang malaking issue na pwedeng magkaroon ng malaking effect dito sa ating bansa. Hindi niya alam, mga kapatid, mga kababayan. Yan po ang klase ng tao na sinusuportahan nitong mga graduate ng Ateneo, graduate ng UP, na mga magagaling na abogado. Yan po ang sinusuportahan nila. Kaya again, mga kapatid, mga kababayan, itong nangyayari sa mga taong ito, sa mga taong sumusuporta kay Digong Duterte, sumusuporta sa China, sumusuporta dito kay Sara Duterte, unti-unti na pong nalalaglag, unti-unti na pong nagkakakaso, gawa na rin nila. Ito po ay may divine intervention. Nakikialam na po sa atin ng Diyos. Awang-awa na sa mamamayang Pilipino, awang-awa na sa ating bansa. Hanggang dyan na lang po muna, mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa ating channel, please subscribe, please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Pakishare na rin po, parating natin po ito sa ating mga kababayan na dapat
makarinig ng ating mga pinag-uusapan dito para magising ang marami sa ating mamamayang Pilipino na itong ginagawa natin ay para sa ating lahat ng mga mamamayang Pilipino at sa tingin natin, unti-unti na tayong tinutulungan ng Diyos para makaahon tayo at maipakulong lahat ng mga magnanakaw. Isipin po ninyo kung gaano kalaking pera ang nawawaldas, napupunta sa mga politiko lang na dapat napupunta sa ating mga mamamayang Pilipino bilang isang serbisyo at development ng ating bansa. Hindi dapat tayo ganito kahirap. Kung ang mga salaping yan ay napupunta sa tamang direksyon, sa tamang projects. At hindi sa bulsa ng mga politiko. Isipin nyo, bilyon-bilyon ang binubulsa ng mga politikong magnanakaw. Hindi nila deserve yan dahil pinapasweldo po natin sila. Hindi na po sila nakukontento. At yan po ay nag-umpisa pa. Yung pagiging matapang nila sa pagnanakaw, pagiging glaring na kanilang pagnanakaw noong term ni Digong Duterte. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kaubayan. Magkita-kita po tayo.